Good day, everyone. We have here another topic on static frigid bodies, the resultant of the forces. So, in order for us to understand the resultant forces, we have here an illustration. Okay, so meron tayong force P1 na 200 kN along X. Along X siya. Tapos, itong P2 naman, that is 350 kN na may inclination or may angle na 40 degree. Okay, so, ibig sabihin itong resultant forces is, kukunin natin ang, if we combine the P1 and P2, ilan ba yung kanilang dapat na maging puwersa? Or ibig sabihin, pagsasanibin natin ang puwersa nitong dalawa, P1 and P2. Magsasanib puwersa sila. So, ilan ba yan ang magiging total force nila? Yung magiging total force nila, yun yung magiging resultant force nitong dalawa. Okay? So, solve natin ito. Okay, so sa P1, meron tayong P1x. So, in the previous discussion about the vector component, so, yung P1x is P1x lang talaga siya na 200 kN. Ibig sabihin, nakuha niya lahat ng buong puwersa ng P1. Bakit? Kasi, wala siyang direction or wala siyang inclination, wala siyang force, wala siyang component papuntang Y. Kasi direct siya sa x-axis. Wala na siyang puwersa papuntang Y. Okay? That's why P1x is 200 kN. Yung P1y naman is 0 kN. Kasi nga, wala na siyang puwersa papuntang y-axis. Okay? So, meron na tayong dalawang component ng P1x, ng P1x and P1y. Okay, so sunod naman is itong P2x o P2. P2x, kunin natin yung component niya along x and y component. So, ngayon is, kung babalikan mo yung previous discussion natin sa vector quantities, gagawa tayo ng triangle. So, kaya lang may discussion na tayo doon, pwede nyong balikan yan kasi magja-jump na tayo rekta sa ating solution. So, yung P2x mo is P cosine theta. So, kung paano nangyari ito, balikan nyo yung drawing or yung topic natin sa vector components. Okay, so we have P2x, ito yung makukuha nating 268.116 kN. And then your P2y naman, that is, P sine theta. That is your P2y. 350 sine 40. Makakuha tayo ng 224.976. So, as long as kaya natin makapag 3 decimal place, doon tayo sa 3 decimal place. Okay? Para kahit pa paano, medyo malapit sa katotohanan. Kasi pag nag-round up, tapos pag ginamit-gamit na yan, as mag-accumulate yung error. Kahit pa paano is mami-minimize yung error natin dito sa decimal places. Okay? So, nakuha na natin yung apat na component. So, ano naman yung gagawin natin dito? So, ibig sabihin, i-combine na natin itong P1x at itong P2x. So, lahat ng component along x, i-combine natin. Ang lahat ng component naman along y is i-combine naman natin. I-combine natin to, tapos ito, i-combine natin. Okay? So, yun yung tinatawag nating resultant at x or rx. So, ibig sabihin, isa-sum up lang natin yung mga forces na yan along x. Okay? So, we have Rx, P1x plus P2x. So, this time is wala tayong negative. Hindi kagaya nung sa vector components na may negative. May negative value. Kasi dito naman is wala talaga siyang magiging negative impact kasi lahat yan to the right and to the right ito.
P2. Okay? So, your P2, substitute the value of your P1x and P2x, and that would give you 468.116. Yun yung pwersa niya, yun yung pwersa nilang dalawa pag pinagsama in terms of x. In terms of x, yun yung magiging pwersa nila, 468. Okay? So, dapat pag pinagsama mo, magiging 350. Kaya lang, ito may inclination. Kaya, hindi siya buong 550. Okay? So, dito naman is sa resultant y at resultant at y, or sinasabi nating ry. Pag sasama-samahin naman natin yung pwersa along y direction. So, ano ba yung mga component or yung mga force along y? Ito yun. P1y and P2y. Kaya nililabel natin yan ng y or x para alam natin kung saang angle or saang direction siya pumupunta, or saang axis siya naka-base. Okay, so that is Ry is equal to the summation of your forces along y. Okay, so your Ry is P1y plus P2y. Again, wala tayong negative values. Okay, wala tayong negative values kasi lahat yan, ito, 0 naman, 0 yung y niya, at ito naman pataas. Kaya wala tayong negative values. Okay, so we get 224.976 yung Ry natin. Okay. So, yun pa lang yung magiging resultant mo along y. At yun pa lang yung magiging resultant mo along x. So, paano natin naman i-compute yung total resultant niya or yung kabuuan pag i-combine naman natin itong pwersa na yan? Pag i-combine natin itong Ry and Rx, ilan ba ang magiging pwersa niya? Ilan ba yung magiging value ng force niya? Okay, kunin natin yung Rx and Ry para magamit natin. So, ganito yan. Your resultant is nagkakaroon ka na kasi ng triangle. Ito na yung magiging pwersa mo along Ry. At ito na ngayon yung nagiging pwersa mo naman along Rx. So, ito nagkakaroon ka ng total resultant. Okay? Yun yung magiging resultant mo. Ito na. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng right triangle. Yung right triangle, by applying the Pythagorean theorem, meron tayong formula na r squared is equal to rx squared plus ry squared. Okay. So, ito yung magiging basic formula niya. In-square root na natin yung mga values. Sinubstitute na din natin yung values ng rx and ry. Okay. So, we get the total resultant of 519.37, or depende na to. Yung 2 dito is depende yan sa rounding off. Depende na yan. Kasi dito, magka-come up na tayo ng 2. But if we get the total number talaga dito, kaya nga yung sinasabi ko is dapat yung decimal places natin is hanggang 3 decimal places para hindi nag-accumulate yung values or yung error na magiging eksakto pa din siya. So, overall, ito yung magiging pwersa niya. So, bakit hindi na dapat 550, sir? Dapat ganon. Hindi siya magiging 550 yung magiging total force. Kasi, naka-incline na siya eh. Naka-incline to. Naka-incline na yan yung magiging pwersa niya. Hindi siya buo. Hindi siya makukumbine na buong buo. Yun yung magiging niya is magiging theory niya or magiging istorya niya, ganun. Kaya hindi siya talaga magiging buo na 550. Kung ito naging 350, itong 350 naging siya dito sa along x, so buo siya. Magiging buo. Ikaw, buo ka ba ngayon? So,
Dumako naman tayo dito sa angle direction. Sa angle direction naman, ito na yun. Yung magiging total angle sa yung resultant. Kaya lang dito is magbe-base itong formula na yan, naka-base yan dito sa along x mo na na angle. Pero pag ginahanap yung resultant mo along dito, so syempre iba na yan. Iba na yan kasi magiging rx over ry naman yan. So dito kasi naka-base lang tayo dito sa tangent na yan. Kaya tangent kasi opposite over the adjacent. Ganon. Pero kung kukunin mo naman yung angle dito, ito angle ang hinahanap. So ibig sabihin, opposite naman over adjacent, rx over ry naman. Okay? So ganon yung magiging istorya nitong tangent. Okay. So ngayon is we have the arctangent kasi matitira dito is theta. So arctangent ry over rx. So substitute the value of your ry and substitute the value of your rx, makukuha natin na 25.669 degree. Okay, so ganun yung pagkuha natin sa ating resultant force. Okay.